So ayan mga kapatid, mga ka-Unified, nagkaroon po ng konting glitch, no? Pero anyways, naayos po ng ating boss Josh yan. So tayo po yung muli nagbabalik. At ako ay naputol dun sa kwento ko sa, tawag dito, sa motor. Ano ba sa inyo may mga motor? Ang dami may motor, ano? Alam mo ba yung Harley? Harley Davidson. Pasensya na kayo, di pa ako nag-start, no? Introduction pa lang yung mga sinabi ko kanina. Siguro naman nag-i-enjoy ka, baka nakakain ka na, or di ba? Meron kang ano dyan, kung katulad kita, minsan habang nagte-training, merong konting, may palamig. Magpalamig-lamig ka lang muna dyan, relax mo lang para tayo maging masaya, no? So, guys, yun nga, nag-vision, may nabuo dahil sa pangarap. Dapat, alam mo yun, malaki yan. Yan ang isang bagay na wala ka mang meron. Wala nga eh. Paano magkakameron, di ba? So ako, nung nag-uumpisa ako, wala eh. Ang meron lang ako, ito, big dreams. So if you have big dreams, it will come to reality pag sa isip mo, nandun na sa totoo. Ang mahirap kasi, you have the dream, but in your mind, hirap, 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 hirap. Pero alam mo, dito sa discussion natin, have a big mindset, tapos talk to the people na may sense. Yung mga chismosa dyan sa inyo, ewan ko kung may sense sa inyo yan, pero pag ang chinichismis niya, numero ng loto, makinig ka. Pero pag ang chinichismis niya, yung kapitbahay mo na sabi, lalaking tao, naglalaban ng mga ng asawa niya, under desire talaga yung si ganyan. Tapos nakikinig ka pa, alam mo na yun, walang pupuntahan yun. Kaya kung paulit-ulit yan, 1 to 5 years, tapos 5 to 10 years from now, ganon, it will have the same result. So guys, ano ba yung mga dapat natin unahin na isaalang-alang pagdating po sa ganitong klase ng business? Hindi lang naman sa ganitong network marketing business po. Pero siguro kung yung maiintindihan mo ngayong gabi, apply mo ng konti. Konti lang, kahit konti, kahit 1%. Kung gusto mo 10%, 100%, mas maganda. Kasi sigurado ako, meron niyang may implication niya na magiging maganda yung journey sa business. Although if you are an employee, itry mo rin, baka makatulong sa'yo, no? Kasi maraming part-timer po sa Unified eh. However, may kilala akong part-timer engineer, the mindset is big, nakikipagsabayan, si Christian Abanag, no? So, top earner yan sa grupo namin, pumasok rin yan sa Luzon Top Earners. Pero ayan ay part-timer, however, the vision is big, ginagawa niya realidad lahat, pinagpapaguran niya lahat. Napunta siya sa posisyon na kumita siya ng 90 to 100,000 isang buwan. Saan ka naman nakakita ng ganun? Mas bata pa sa akin. Mukha lang ako mas bata kasi ganun talaga. No? Pag laging masaya yung iniisip mo, mas babata ka talaga. Pero pag ikaw yung maraming iniisip, wala talaga mangyayari. So now, alam mo, ang inaatupag lang namin, I've come to a point na parang walang nangyayari kasi nga yung attitude was most likely, alam mo, acne. Sabi mo kanina, nako, putol na yan. Nako, sira na yan. Tulad ng isang araw, di na babalik acne ang tawag dyan. Bumalik ako ngayon. Andito pa ako. Di ba naayos? So, alam ko na yan. Ibig sabihin, parang alam mo yun, ayaw mo na. Ayaw mo nang, you are not willing to unlearn and then learn. Most of the people sa society po, ang daming alam. Lalo na sa Pilipinas, ang daming taong may alam. Feeling nila ang presidente ng Pilipinas pare-pareho lang. Pag may na-elect, may natangga. Pag may na-elect, papatanggal. Kaya ayaw bumoto, acne. Sayang, isang boto na lang, hindi pa nanalo yung presidente mo ng babangon ng Pilipinas. Sa kaaknehan, alam ko na yan, alam mo na yung nangyayari sa Pilipinas, kasi dati ka na nandito, dito ka na tumanda, hindi mo na ginagawa yung tama. Tama. Ito yung feeling mo. So, sobrang alam mo na lahat, itinigil mo si Unified, na? Tinigil mo si Unified, hindi ka na nag-training, pumasok ng mga negative dyan, yung mga halimaw. Alam mo yung mga halimaw na kumukuha ng pangarap? Yan yung mga taong nagsisiksik ng kung ano sa'yo. Ang dami-dami mong iniintindi. Yung sabi na, walang bibili ng mga ganyang produkto sa'yo kasi may mga magagandang kumpanya, hindi ka makaka-recruit dyan. Alam mo yun? Hindi mo magagawa yun ng tama kasi ngayon, hindi ka makakapag-training, wala ka naman maganda cellphone, wala ka rin laptop. Ayan, iniisip mo na lahat. Tapos dumudunong ka na, nga naman, tama sila. Ayaw mo na makinig. So one thing's for sure na I'm about to tell you, bago to. GLLA. Alam mo GLLA? Wala po ako niya noon.
Ayoko makinig. Work lang ako. Inom ako dito. Pagpunta ko office, gimmick-gimmick lang. Pag day off, office, 30 minutes, training. Ganun lang. Wala pang pandemic eh. That was almost 4 years ago. Ganun lang po tagal. Sa tingin mo, tatagal ka kaya kung wala kang alam? O kung ako personally, si Chad Del Mundo po, kung hindi ko kaya inaaral ng negosyo, nandito ba ako ngayon? Marahil wala din. Marahil nagsusumiksik ako sa call center. Marahil isa ako sa, alam mo yun, pakadikadi lang ako ng mga taong kaibigan ko. Nasama naman ako sa racket mo, sama naman ako sa racket mo, sama naman ako. Kung lagi kang ganyan na tao, mahirapan ka eh. Kasi an attitude of a fighter, parang bumbero. Yung attitude ng fighter, positive yan. Pero ba bombero na pupunta sa sunog, sa tingin mo iniisip niya mamamatay sa doon? Baka oo, kasi isusulong niya buhay niya. Pero lagi niyang iisipin, I will stake my life for this, pero papatayin ko yung sunog. Ang attitude niya yung, alam mo, try and try until we die. Parang gano'n, ano? Kasi nga naman, itutuloy mo na rin lang to, inakbang mo na yung isang paa mo, iakbang mo na yung isa. Kasi urong-sulong eh. Alam mo yun? Ngayon, ito yung isang part ng gasolina mo. Now, yung GLLA na sinasabi ko, yung good learning, great nga eh, great learning and listening attitude, ito yung pinag-uusapan natin na may sponsor ka and he's your upline, she's your upline. And kung nag-uumpisa ka rito, ikaw yung maraming alam nyo, marami po akong nakasabay. Much greater than me, sabihin ko. Kasi sa previous company, ganyan. Pero, alam mo yun, parang feeling ko, the lesser the attitude, they gain more. Pero ako kasi, sabi nga namin, lalo na sa grupo namin, personally po, pakita mo lang na totoong tao ka. Respect your franchisees, your co-teammates, give the utmost respect, learn more, makinig ka sa upline mo. Sabi nga naman nila, rule number 1, when you think your upline is right, your upline is always right. Okay? Your upline will never be wrong. Basta ang batayan mo lang doon yung moral at ethical at legal. Kapag illegal ginagawa ng upline mo, pag hindi moral sa paningin mo at hindi ethical sa paningin mo, pwede mo siyang sabihan, upline mo yun eh. Sa magandang aspeto. Huwag kayo magbastusan kung baga. So pero sa tingin mo, nakikita mo na yung upline mo, may natutulungan na iba, ba't ikaw di ka matulong-tulungan? Kasi baka ayaw mo. You're unwilling. Sorry, hindi ko na itanong sa inyo kanina kung gusto nyo diretsahan o paligil-ligil. But might as well I could determine na dahil sa oras po na meron tayo, 1 hour nga lang halos. Gusto ko sana magsalita sa inyo ng diretsahan. And I forgive me if most of the time sabi ko nga, masasaktan tayo sa mga sabihin ko. Sabi nga naman nila, yung pinakamagaling na archer, minsan, alam mo, kwentong baryo sa amin to. May pinakamagaling na archer. Sabi ng archer, sabi ng mga narinig ko doon, yung pong namamana na yon sobrang galing. Minsan naman talaga, yung lolo ko nagkwento, sabi niya, yung mamang yan, magaling talaga yan. Yan yung famous dito na, ano tawag doon, archer nga, wala sa Tagalog eh. So, yung mama na yan, kayang pumana ng mga 1,000 meters naka-blindfold. Nung huling ginawa niya yon, ito lang yung pagkakamali, no? Yung cherry, pinatong dito, 1,000 meters, medyo may edad na eh. Hindi tumama sa cherry, tumama sa dito. Patay. Yun, hindi na, never been told na yung archer. Pero kwento lang yun. So, anong punto ko? The bow and arrow was not meant to your heart. It was meant to the cherry. Pero kung tinamaan ko yung puso mo, hindi para sa iyo yung katabi mo. Okay? Kasi minsan baka may sinabi ko, aray ko, sakit naman, upline. Hindi naman ako ganyan, pero minsan lang. Alam mo, minsan sabi na upline, mag-training ka. GLL yan eh. Feeling mo, marunong ka na niya, narinig mo na to, ang gusto mong gawin, ticketing ka ng ticketing. Hindi ka nga yayaman dyan eh. Ako na nagsasabi. Oo, pwede. Pero tinan mo, yung mayaman na may ticketing travel and tours, saan sila ngayon? Sarado. Nasa Unified, bukas. Yung sinasabi ko, pinag-uusapan natin. So minsan, the attitude of learning and listening is, alam mo, simply combined 100%. Attitude nga eh, kumpitin mo yung attitude. Ilan ng A? 1. O bilangin mo yung pagkakaposisyon ng mga letra
galing sa akin eh, kung bago mo lang ito narinig, 100 po ang lalabas na computation kung ilan yung bilang ng letra na yan hanggang makatapos ka sa letter E sa dulo. 100%. So, ibig sabihin, ang attitude pala, 100% dapat. Kasi when you do a thing, kahit nung araw na pare-pareho tayong pinagawa ng volcano, naalala mo yung volcano? Yung paper mache, di ba gumawa ka noon? As pagandaan niya, no? May dry ice ka pang nilalagay dyan eh pag nagawa mo yung volcano. Asan yung attitude mo doon? Asan yung learning mo doon? Asan yung gusto mong makinig sa teacher mo? Kasi mahilig ka sa science, ako mahilig ako eh. Gumawa talaga akong volcano, mayroon pang dry ice sa gitna sa loob. Nilagyan ko tubig, umuusok talaga siya. Oh. Perfect ako doon eh. Halos 98 yung grade ko noon that time eh. Pero ito yung point. Sa mga bagay na yon na pinakinggan mo, ano yung application sa'yo ngayon? After 30 to 40 years na nag-aral ka na. Diba? Yung sinasabi ko po na hindi ko naman pinipilit kayo makinig. Pag sinabi ng apply mo na ganito, ano ba ang basehan ba't mo pakikinggan? It is solely because 5 to 10 years from now, and that person na nagsasalita sa'yo na gawin mo ito mga ganito o matid ka ng training, 2.7 million is at stake. Ayoko na babaan, tanggalin na natin yung version na kung di mo makuha yung 2.7 million, di ba sabi sa akin, gawin mo ganito, 100 ganyan. Wag na. Lahat tayo mag-stay put na sa 2.7 kasi marami nakakakuha niyan sa ibang larangan eh. Kahit sa Unified, may kumikita na 801 million eh. So, wag na tayo mag-computan, pero kung yun ang at stake, 2.7 million, pakikinggan mo ba? Hindi. Pakinggan mo. Para ang mangyari po sa atin mga kapatid, alam mo, iisang tono tayo. So, ang attitude po ng isang negosyante, laging pasulong. Hindi yung pabalik. Pag ini-forward mo na yung paa, sulong na tayo. Parang yung ginawa nung tawag dito, Harley Brothers. Magkaibigan yun eh. I-search nyo yun, yung history ng Harley Davidson. Naging attitude nila ron grabe, perseverance talaga grabe. Talagang nakinig sila sa isa't isa. I-apply natin dito. So attitude comes first. Sabi ko, I always tell to our